So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, ano ba? Mga minamahal, my goodness, mukhang boring ata yung mga influencer ngayon. Mukhang boring ata, mga minamahal, yung mga influencer ngayon. Abay, bakit? Ano bang meron? Kasi mga nag-file. Mga minamahal, Diyos mio, Santa para bendita. Nag-file po, mga minamahal, ng Certificate of Candidacy, ng COC. Mga minamahal, Diyos mio naman, Santa para bendita. Dapat talaga baguhin ng ating konstitusyon. Hindi lang pwede yung must able to read and write. Dapat talaga mga tapos din, may pinag-aralan. Ano yung magagawa na? Diyos ko naman, mga minamahal. Isipin nyo ganito lang kasimple. Kapag binoto nyo yung sikat, tapos walang alam, ano yung mangyayari sa ating bayan? Ano yung mayayambag niyan? Di ba? Isipin nyo kumbaga sa isang tanghalan, puro kayo, puro mangangawit. Sa isang tanghalan, puro umaawit. Tapos yung mga judge, pintor, dancer, so paano nila ma-appreciate yung pagkanta, hindi nga nila nafe-feel. So sa madaling sabi mga minamahal, paano ma-appreciate ng mga influencer na yan yung suliranin at problema ng ating bayan na mga dapat solusyonan, wala silang capacity. Hindi nila alam. Ano ba? So ngayon, sino ba yung yung kilala natin na umugo nga ang pangalan mga minamahal na nag-file? So ngayon, pag-usapan natin itong si Diwata. Hindi ko nilalait si Diwata proud ako sa narating niya mga minamahal sa kanyang parisan. Pero my God! Diwata, hindi ka magluluto dyan sa tinatakbuhan mo. Ano akala mo, tagaluto ka lang dyan? Mga minamahal, tulungan niyo ako. Sabi dito, social media personality Deo Balbuena, known as Diwata, files paper as the fourth nominee of the vendors party list group seeking to represent vendors causes Halalan 2025. Una, maganda naman sana yung pinasukan ni Diwata kasi sabi nga dito mga minamahal for the vendors. Pero ang tanong, ano yung alam niya sa usapin ng politika? Kasi hindi pwede yung dalagan-dalagan, takbo-takbo, karipas-karipas, mga inday. Hindi pwede yung ganon. Yung dahil trip mo lang, isa pa yan, si Rosmar may nag-comment. Ano ba naman? Hindi pa nga tayo natatapos dito kay Diwata. Nag-comment na agad kayo kay Rosmar. Mamaya na mga minamahal. Bakit hindi na lang kasi kayo makontento? Ano akala mo Diwata dyan sa pinasukan mo? Tagaluto ka lang dyan? Tingnan niyo yung mga comment magbasa tayo. Sabi ni Senyora, buhay mo yan. Sabi ni Ray Compa, dapat baguhin ng batas. Kung sino-sino na lang gustong tumakbo, basta alam nila na sila iboboto dahil sikat at kilala. Pagdating sa Senado, Kongreso, nangangapa, walang alam sa batas. Sana may qualification, yung nakapag-aral yung biyasa sa batas. Well done. Tama, mga minamahal. Diba? Napansin ko mga minamahal, mukhang pinapahaba ni Diwata yung yung drama niya. Only in the Philippines. Diyos ko naman. Sabi ni Rendon Labador, baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng Paris. Bakit nga kung alam niya yung pinapasok niya? Nag-aalala ako para sa kanya. Sabi ni Becky Moon, very mindful, very classy, very demure. House of Pies. Sabi ni JP Resenes, kung mayroong House of Representative, meron ding House of Paris. Mga minamahal, ganito lang kasimple Nung tumakbo si Manny Pacquiao, di ba field niya boxing?
Nung siya ay tumakbo at nanalo, naiwan niya ba yung boxing niya para paglingkuran ng taong bayan? Di ba hindi? Most absinus na mga senador. Kasi mas inuna niya yung pagboboxing niya. So kapag manalo tong si Diwata, businessman to, maasikaso niya ba yung pinasukan niyang larangan? May business siya eh. Diba, maliit lang yung yung kita ng mga politiko, sa totoo lang mga minamahal. Ang nakakalaki lang dyan is yung TF nila, yung pangungurakot. Diyos ko naman. O, sumunod. Sumunod mga minamahal. Si ate nyo, Rosmar. Ay, nako. Sabi ni Rosmar, graduate daw siya ng medtech, laging section 1 sa sa kanyang paaralan. Ay nako. Tapos nung tinanong bakit ka tumakbo, kasi gusto kong makatulong. Ang tingin niyo sa sa pagiging counselor? Pag naging counselor ka, yung gawain mo is tumulong lang? Hindi, hoy. Tagapagpatupad kayo ng mga ordinansa. Kumbaga kung senador kayo, tagapagpatupad kayo ng batas. Lalakas ng tama nila, mga minamahal, I cannot. Tapos ang dami ding mga nag-file na artista. Diyos ko naman. Okay lang sana kayong mag-file, katulad niya, no? Sino ba yon? Yung nakita kong matalino naman, mga minamahal doon sa TikTok. Okay naman yun. Diba? Yung may alam, yung field niya na talaga is yung politics. Pero yung dahil inudyo ka lang ng demonyo, kaluoy, uy. Inudyo ka lang, uy, alam ko, nakakatulong ka. Tumakbo ka. Ay, anak ng yawa. Ay, nako. Ginawa niyong content. Ginawa niyo yung content, yung COC. Ano ba naman yan? Di ba nakakaloka mga minamahal? Wala tayong choice. Right din nilang tumakbo. Right nilang tumakbo mga minamahal. O, bakit nila right? Kasi yun naman yung nakalagay sa ating konstitusyon eh. You must able to read and write. O, yun lang naman yung qualification. Short hair ako ngayon, no? Kasi na-stress ako eh. Na-stress ako kaya nagpa-short hair ako. Na-stress ako sa sa mga politician na tumakbo, mga minamahal. Ay, nako. Diba? Lakas ng mga tama. Ayaw na nga natin madagdagan yung mga clown. Dinagdagan nyo pa, nagpadami pa kayo dyan sa ilalim. Anyway, ano masasabi nyo dito mga minamahal? May mga artista din na mga nag-file. Alam natin mananalo yan yung mga artista na yan. Artistang Laos. Bakit mananalo yung mga artistang Laos na yan, mga minamahal? Kilala sila sa TV eh. Gano'n naman yung mga Pilipino eh. Kung sino sikat, lalo na yung mga yung ibang nasa old ages. 'Di ba? Yung puro na lang TV, hindi man lang nagba-background check. For sure dito kay Rosmar, madaming boboto kasi meron siyang Rosmar Cares. Hindi ko binabash si Rosmar ha. Pero mas gusto ko maging businessman na lang siya. Yung pagpasok niya sa politika, dudumihan niya lang yung kanyang pangalan. Wag ganun. Anyway, yun po mga minamahal. Ano ko ba dito? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.